In the gold lane, the gold standard, Kelra versus the bulletproof Super Marco. And their coaches, Coach Why Not and Coach Dake. Only one of these two teams will book their M6 slot today! Kasi siya parang advisable din na iban kasi Hindi. meron pang ibang bannable heroes. Ayun, yung gatot binan ng Falcons AP Bren. I think it would do them good. Wow, Matilda ang binan. Oy, naging nakita din kasi natin yan noong isang araw yung tipo ng Matilda first pick, tas napaka-safe talaga nun. Tapos bigla may alpha. Ang dami pwedeng ipares, hindi lang yung Alpha, pati yung Phoveus, yung Terizla na nagbabalik. Yeah. Kumbaga parang ang dami pang pwedeng kunin. But this time around, no, kung hindi tatanggalin yung Suyo once again, pwede itong i-first pick. The Khalid is still open, the Phoveus is Para. open. Napakadami pong bukas para sa ating first phase. Paramis, I think, will be one of the bans for Fnatic Onyx Philippines. Or if bubuksan nila yon, I think that will be under contestation. Bukas pa din yung Luyi, so pwede siyang makuha. ng reaction ko. Oo. Pero Hindi, pwede pero- siyang makuha Pero ni kasi Super sa kanila Friend. dalawa, Oo. parang pag sa dalawang teams kasi kung iisipin mo, ayaw mo makuha ni Super Friends. Ayaw mo ring makuha ni Pew. Ayaw mo parang rin. Yung dalawang Logi user natin dito ay talagang napakapalo talaga. Tatanggalin na ang Harith. The immortal one Oh, wow. chose me to Okay, Ayan so na, ito nila yung Suyo. Suyo. Akala ko mag-ano pa rin sila, magsistick pa rin sila sa gatot kasi there was a time na gatot yung first pick nila yesterday. Edith tuloy, Edith at saka Jungle Hero or Hero ni Super Friends. Pwede pa mag-Luyi na ata, pwede yata mag-Luyi. Or Cho. Nako, Edith, if they so- do take the Luyi, napakaganda na nito dahil may pang-engage naman na with the Edith as well. Kulang na lamang na idagdag pa yung secondary engage na tinatawag natin. Burst damage ay nandyan na rin. Pero kung sakaling kukunin nila ang Luyi dito, medyo sobrang taas na ng Yeah. magic damage nila. First 2 picks pa lamang. Nolan. Aga ng Nolan. Siguro kasi akala nila or baka ina-expect nila na i-limit pa yung heroes dito ni King Kong or ayaw nilang ma-reveal Oo. kung flex ba yung Edith or may iba pa silang or kung ano yung mage hero for Super Friends. Reactive, inaantay nila. Oo. Cho, Edith. Cho, Vexana. My mission is to protect lives. May high loss pa pala. high loss. And once again, this is a flex pick. No? Hindi natin alam kung sa XP lane nga ba ilalagay itong high loss na to. Pero ayun na, the Aurora locked in as well. Ano kaya magiging response ng Fnatic Onyx dito? Kukuha na kaya sila ng kanilang roamer para i-pares dito sa Edith? Oo, I think if hindi pa sila kukuha ng roam dito, definitely pwedeng iban ng Falcons AP Bren yung Chotig dun sa second phase ng draft. And pwede din naman silang kumuha ng Luyi or kumuha na sila ng gold as early. Hindi. Usually yung trend sa second phase ng draft, pinipili yung mga gold laners. Pakiramdam ko kung sakaling kukuha sila ng Luyi dito, okay lang matanggalan ng maraming mga roamer dahil ang dami ring na-activate ni Luyi ng mga roamer. Mamaya mag-Beleric pa yan. Katulad na lamang ng Beleric. Kahit sino iba to if ever. Kahit sinong iba Kaya to. mo na yan. Luyi. Ito, Luyi. Tama, Luyi Tsaka nga. parang perfect din siya against sa Hylos, di ba? Kasi may naka-front. So, huwag mo na lang pagalawin yung Hylos para hindi makapunta. Okay, so nailatag. By the way, kita din natin yung win rate ng isang Hylos para side ng Falcons AP Brand. So, mataas yung chance na ano talaga siya, flex. Kasi 4 games for Flap Easy, 6 games naman para dito kay Ogwen, and mataas Quick both maths. yung win rate. Quick maths. Plus lang yan eh. Babawasan kaya ang gold lane dito, no? Considering na wala pang pick for both Super Marco and Kelra. The Nathan is still open. Sakto, nakaban na rin yung Harith. Pwede itong tanggalin ng Falcons AB Bread kung sakali. Yeah. Pwede din na tanggalan ng XP laners para lang ma-sure na wala nang gagamitin pero 1-1 ang kanilang pipiliin. Ano ba yung mga usually 1-1 clean? Cho, yan na nga. Wipe out all the So- injustice in the world. 1-1. Ano pa bang pwede? Advisable din ba for Falcons AP Brand, another hero ni Brusco? Oo, parang yun na lang eh. Parang Tig na lang, oo. Tigreal na lang para sure na. And at this point, kasi kung sakaling mabigyan pa siya ng Tigreal, imagine a Luyi na magbabato ng Tigreal right. sa likod. Mas okay, mas pipiliin mo pa yung Beleric
kaysa sa Tigre. Totoo. Right now, I think pwede silang, hindi kasi pwede nila kunin yung carry. Hindi na yata di ba? Nag-think Kausap out ko yung loud ako. Pero anong... Hindi, gold ban. Ay, ayun, sila ang nagban ng tig. Okay, so... Huwag mong ipaalam yung next move, Boboy. Oh, Ikaw gulatin na natin mismo sila. magtangal, gulatin mo mundo. Kaya siguro dito sa Falcon Savvy Bren, sila na nagbanantig. Tanggalin na natin comfort hero na sinasabi ni Umi kanina. Eto As na long yun. as meron naka-comfort hero daw kasi. Parang yun yung pinaka-strength nila. Siya na mismo yung nagtanggal. Ano kayang ilalabas dito ni Brusco, no? Yes, there are available roamers now. Mainly dahil nakaluhi ka. I think the Ruby could be activated here kung sakali. If gold Claude Carry, pwede na. Claude Carry Lunox. Pero if Rome, tingin ko pwede sila magka-lead. Yeah, the Khalid is Ayun on. nga pala. Bukas pa pala tong Khalid, no? The Khalid, ang dami pa. The Rome, actually, gusto ko makakita na. Kung ako lang Anong room yan? Labas Peleric mo. na lang, please, Brusco. Oo Para nga. Peleric na lang, no? Pagbigyan nyo naman kami. pagbigyan mo naman kami para namang may makita ulit kaming gano'n. Grab. Actually, Bato, tas puno. From puno to bato. magandang agaw din ito dahil I think Grak ang isa sa mga pinaka-paboritong laruin Ogwen. ni Ogwen. Pero ito for a few, yung kanyang Aurora dito ay hindi pa ganon kaganda yung sabihin na nating win rate and even yung sabihin na nating KDA for an Aurora. So kailangan talaga dito ay maaurahan niya si Super Prince. Kailangan nga niya yun magawa. Right now, open pa din yung Fovius. Open pa din yung Clint Claude Carry. Pwede na nalang unahan si Kelra na makakuha ng ganun pang klase ng pocket pick. I think safe nga kung Terizla, Arlot, ang dami pang open for Flap TZ. Or mali mo sila yung magkalit bigla. Eh, no? Pero ayun na nga, the Nathan pick, sakto, nakatanggal na rin kasi ang Harris at the good old Fovius na kahit pa sabihin natin makunat kanina, parang natunaw din lang. Sa tingin ko, take 2 na. Medyo mas natuto na siguro ng game 1. Last pick mula sa Fnatic Onyx. Gold lane na lamang ang ating tinitingnan. Maliban na lang kung may bagong pauso na gold lane edit. Gold lane Masha daw. Or gold lane Grak. Oh. Pwede rin. Pwede ba Pwede. gold lane? Pwede. Well, yung ano naman nila ay they play well as a unit. Yes. Kung Mia na lang kaya. Oh, pwede eh. Feeling ko nga mag-aalis sila dito eh. Pero parang mahirap mag-aalis sa Claude Nathan. Carry. Clint sila yung nag-Clint. So, Clint, para dito sa Fnatic Onyx Philippines. Well, the thing about this Clint though, kaya niyang makipag-lane against a Nathan. Mas malawak yung range na meron siya. Mas kumakapal din yung critical niya as the game goes on. At maganda rin itong panapat sa mga assassin dahil may panghuli din siya sa harapan ng isang suyo. Kaya panigurado sa kamay ni Kelra, ilang beses na tayo nakakita ng mga kakaibang microplay on his Clint. In this game, hindi na bago ito for Falcon Savvy Bren. Again, let's go back doon sa kanina. Kailangan nilang hanapin yung play na yon na hindi makakapagsimula ng pace and space game ang Fnatic Onyx. Ito na ba yung oras para matawag at sabihing match point para side ng Fnatic Onyx Philippines or ipapantay ng Falcons AP Bren? Again, momentum is on the side of Fnatic Onyx Philippines. Tignan natin ang laban. Casters, pasok. Grabe na yung mga magyayari dito sa laban na to. Just imagine, Fnatic Onyx Philippines with their fast-paced games against the world champions Falcon City Bren. Okay, delay pa yung mga minions. Kitang-kita. Huling-huli sa camera. Dinelay pa nga ang minions dito. Ito yung maganda at simulang parte no, para sa isang Grak. May kakayahan kasi siyang lumamang kagad yung kalaban, yung kakampi niya dun sa flow ng minions. Nambubrusco na naman siya dito eh. Yun na naman. True to his name nga dito para sa Fnatic Onyx Philippines, Brusco. Just showing us kung paano nga ba niya madedelay ng gusto. And not only that, look at that trade-off onto mid lane. Ganito kaaga natin nakikita na naman na na-maximize ang Fnatic Onyx Philippines yung naging adjustment din nila pagdating sa draft. Wait, anong skin yan? Parang ngayon ko lang ata nakita yung skin na yan Hindi ako familiar dyan Pero again, matagal na nating nakikita yung mga heroes na Brusco para kay Brusco. Doon kung papansinin mo, mga Cho, mga Tigreal. Brock, Tigreal, di ba yung mga humaharap talaga at gustong-gusto ng mga bakbakan. Yeah. And speaking of bakbakan, Kyle TC level 4 na rin. Parang hinahamon niya na dito ng 2v1 si Kirk Parang kanina rin, di ba? Kahit kanina napansin din ng ating mga panelists na tila ba never let them know your next move. And Fnatic Onyx Philippines was the one na
na nagtanggal pa nga ng Tigreal sa ating banning phase. But on the other side naman, makikita natin na maagang pag-atake kay Kelra. Pero this is a more matured version din ni Kelra. Pero ito yung version na mas matapang. Okay, may nangyaring kaganapan dito sa may bandang gitna. First blood kagad para sa idol ng mga kids. Mainit ang mainit ang dugo. Sabi na kanina, medyo mahirap ang galawan at pastuhan. And that's the thing with Aurora. Sobrang spammable ni dito first and second skill. And sobrang na-maximize din dito ng Falcon sa pa rin yung ganong classic capability. Stop them on their tracks. Pilitan mo na mag-umapak sa break. Lagyan mo ng breaks yung gas dito para sa Fnatic on the Philippines. And now the turtle. Dance is going to start. At nandito present ang 4 na miyembro ng Falcon Safety Brand. Grabe, ito yung pinapamalas. Ito yung mga world-class na pwestuhan pagdating sa mga objective takings. Kuha nila yung unang pagong ng laban ito habang si Flap TC nagwawala din with that Infernal Pursuit. Pero matagumpay naman na makuha ng Falcon Safety Brand yung pagong na yun. That's the Puvius that we're looking for. Maaga talaga nakakapag-online, nagdadabog, and most especially nag-zone out ng members dito ng Fnatic on the Philippines. The catch on to Super Prince earlier with the first blood is sobrang ganda na nga lang din to prevent them from taking here para sa first turtle na masasecure Falcon City Brand. And now, mas ramdam natin na tinipilit naman nilang i-take control, i-hold over agad yung steering wheel dito sa laban na to. Habang for Fnatic on the Philippines, may side kasi na wala pa naman. Ay, ito, meron na. Level 40 si Brusco, so ready na to. Biglang manggulat, manguntog. Pero sa ngayon, andito na nga lang din sila King Kong. Kompleto ang mga kits dito. And ang ganda kasi lang ginawa din ng Falcon Safety Brand na doon sa lineup na meron sila. Na kumuha sila ng Aurora. Alam nila na medyo bitin pagdating sa magical damage. Kaya nga naman sabi nila, Super Marco, kuha ka ng Nathan. Para nga naman may additional damage sila magically. Pero ngayon ay na-one-charge din ng Kyle TC. Ang jungler from Falcon Safety Brand ay tutumba. Tila ba magic? Diba? May magic lang dito Fnatic on the Philippines. Yung buhay ni Kyle TZ. And nakita nga natin certain adjustments even for Super Marco ngayon leading the way here on the bottom side or gold lane. At tulad nga nasabi mo onto the adjustment ng Falcon Safety Brand. Kung nag-adjust sila sa draft, nag-adjust rotation, ganun din ng Fnatic on the Philippines. And nag-improvise din sila ng somewhat ganong klase mga trade-offs. And the surprise here is on the hands of Super Prince kung paano niya ita-timing na maganda yung diversion play niya. Alam mo, sobrang bihira ko lang nakikita si Super Prince na na hindi nagiging magandang laro kapag hawak niya isa sa mga favorite hero niya, which is this Luli. Na actually sila rin yung nag-introduce ng mga mga pamanayan nila Tomake. Wait lang nga, may diversion play. Minana pa nila yan. Minana yan. Aray ko po, sakit kalahati kagad. Dito si Mew ngayon, talo naman. Infernal Pursuit mula dito kay Flap TC. Si makakuha ng paguna ito si King Kong na. Sabi niya, ito na yung bawi namin. Infernal Pursuit pa rin. Tuloy-tuloy ang talon mula dito kay Flap TC. Pero ang ganda ng ginawa ng Fnatic Onyx after ng objective. Iska ko na. Oh, malinis muling galawan para sa Fnatic on the Philippines. Wala silang masyadong ipinilit doon. And instead, mas prioritize din ni King Kong na mag-back away. The maturity onto the level, mechanics din ng mga players natin eventually, season after season, nakikita at nagre-reflect. Even the lessons along the way na nakita nga natin na naganap ay talaga namang napapagana at na-implique agad nila onto this game. Pero ngayon, sa laban na ito, pantay pa rin naman ang mga nakikita natin sa mapa. Wala pa rin malaking lead ang nakukuhang sino mang kupunan. Pero para sa Fnatic on the Philippines, they want to go for another split. Kaso may kasalubong din naman na Puvius or Flap TZ sa top lane si King Kong. Well, kung titingnan mo, as compared ng game number 1, tabla pa rin to Pabalik-balik lang, 100, 200, pupunta sa Fnatic Onyx, ganun din naman yung magiging lead. At masasabi ko na parang nagising na rin ang Titan dito sa game number 2. Exactly. Kasi they have to keep their eyes on the opponent. Katulad ka sa ating Infinix Keys to Victory. Eyes on your opponent muna before the prize. Kasi sa ngayon, prize possession nyo na eventually makakuha mo na ng puntos after puntos. Pero ngayon, ang punto ng laban natin ay 50-50 pa rin naman. Magsi-6 minutes din tayo into the game. Pero pati yung kanilang mga sides, Gold Lane man yan, onto the jungle man yan, ay pareho pa rin namang hindi masyado nadedelayan or napipitasan. Sobrang ingat nila dito, no? Pero sabi ni Super Prince, sige na nga, simulan na kagad natin. May diversion play. Sila na ginawa dito, ilapag yung Glorious Pathway. Si Kyle TC na nasa bibad na likod. At si Super Marco
ay hindi na nga hahabol. Pero ang goal lang talaga ni Ogun doon ay mabugaw itong mga members ng Fnatic Onyx. And even Fnatic on the Philippines, hindi sila nag-overextend. Hindi Yeah. sila nag-overtime doon sa mga pagsugod nila. If tumakas si Ogun, ginamit yung Glorious Pathway, that's it. And even right now, they're still testing the waters, testing the vacuum rather. Para dito kay Super Friends kung gagana or magiging anak nga ba. Pero sa ngayon, enough na rin ang vision ng Falcon CB Brent to know na may mga Fnatic on the Philippines na nakatambay dito sa may bandang left side. Pero hindi na sila nagdadalawang isip. Kahit si Ogun, binibigyan na talaga nila. Pero talon, mula dito kay Flap TC, likod ang kanyang magiging puntirya. Dispersion and rotation. Oh! Pero kinarga na siya dito ni Kirk. Nagamit na rin yung primary dot. Ngayon naman, napalalim ata dito. ang Bumalik! Falcon CB Brent. Pero bumalik din. Brusco ay sumuro na nga rin lang. Nasago yung tatlong members dito mula sa Falcon CB Brent. Ngayon yung bagong may buhay pa rin. Mamamatay si Brusco dito. Andito na nga ba ang bawi ng Fnatic Onyx Philippines. Kelra ay sumama na. Nandito na si Kelra. Ngayon naman si Kirk ay frontline pa rin. Pero wala pa rin makakakuha ng pagong. Grabe, no? Nakikita natin kung paano hino-hover pa rin dito ng Fnatic on the Philippines. Yung hold na meron sila sa turtle. Babalik ulit si Super Friends at sabayan! Ay, si King Kong ang magwawagi doon. Habang yung entropy mula kay Super Makmak. Super Prince ay aatras din. Pareha super yan. Pero grabe ang pinamalas ng magkabilang kupunan na ito. Sa may gamit din ng ultimate mula dito kay Ogun. May King Kong, ah. Ay, oo nga. Ay, Abutan! ito po yung burst mula dito kay King Kong. Ngayon, tunaw na rin ang idol ng mga kids, si Super Marco ay naipit. May sarado pa lang pintuan sa may entropy ay na-force na rin para lang makaligtas. Grabe yung palitan. Nung dalawa nating kupunan, Falcon CB Brand dito, they got it. Kasi nakapitas na mula si Brusco. But on the other Fnatic on the Philippines, ayaw nilang umuwi. Ayaw. Not unless may makuha silang trade or na sila talaga yung lalamang. Pero sa ngayon, ay nakikita pa rin natin na nire-retain nila yung positioning nila. Na-prevent nila na mabasagan ng Torres may bandang mid lane. Pero ang hindi na-prevent ay yung pagkabasag ng Torre ng Falcon CB Brand doon sa may bandang taas. Grabe, no? Imagine mo, lamang in terms of 30 takedowns dito ang Fnatic Onyx Philippines, pati sa pagong. Pero kung gold ang pag-uusapan, lumalamang ang Falcon sa AB Bren. Parang sila majority yung humahawak. Hindi ganun kalaki, mga 100, 200 lang. Oo. But still, the idea na hindi kayo napopondohan ng husto ng Fnatic Onyx Philippines, malaking contribution na yun eh. Hindi nila hinaya mag-ROI agad dito. Yung mga investment ng Fnatic on the Philippines onto getting some surprise gang skills man dito para sa Falcon CP Bren naman. Nakita natin yung hold and hover na meron sila. Hindi nila binibitawan. Nandiyan ang sabayan, diversion play. Meron ba sasama mo kung wala? Pero nandiyan ang salubong ni Kirk onto Ogwen. Okay, pero nagamit yung entropy. May mga skills na rin na burst na nagamit dito mula sa Falcon CP Bren. Pwede humabol. Habol ata dito ang Fnatic Onyx. Nandun yung Guardian's Barrier. At ang buong kupunan ng Fnatic ay kumpleto. Aray, dispersion rotation. And while other members of the Super Family is keeping them at bay, tingnan mo yung Likod. ginagawa ni King Kong. Mag-isa siya dyan. Just Ay. capitalizing onto somewhat boxing out si Kalkizi dyan. Hindi yan yung gusto mo pag nakikipag-boxing kayo nako-corner ka. Oo. Kasi yun yung pinakadelikado na spot. Pero dun kasi talaga kino-corner ng gusto ng Fnatic on the Philippines sa mga members ng Falcon CB Bren. Alam mong nakakatakot dyan, may mga boxingero na ginagamit din yung ring, yung side. Oo nga. Di ba ginagamit yung mga sides para maging advantage nila? At kung titingnan mo, defensively ay sobrang taas din ng kakayahan ng Falcons AP Bren. At kailangan din mag-ingat dito ng Fnatic Onyx. Yeah. Hindi pwede na sugod sila ng sugod dito kasi alam nila na baka gamitin din yung mga ropes. Kumbaga sa boxing, baka gamitin yung ropes para ipanglaban sa kanila. Lahat ng pwedeng gamitin ay ginagamit din ng Fnatic on the Philippines. And why they were busy, nasabihin na natin na sa parang pantay tayo sa mga nangyayari. Wala namang masyadong naglalalim. But for King Kong, he doesn't want that pantay. Ayaw niya ng tay lang pagdating sa 50-50 chances. Sa Jankman yan. Instead, while he's not busy, is magka-capitalize siya on the split pushing. Just ensuring na kahit papano may lead pa rin na hawak dito ang Fnatic on the Philippines. Pero right now, leading the pack is Ogun here onto the Lord Pit na ngayon ay parang iiwasan mo nila, marereset muli ang Lord. Paunang Lord pa lang naman to Brito. Pero Fnatic on the Philippines is doing the same. Just holding the positions here. Grabe, iniisa-isa ni King Kong. Inuna niya yung gitnang Torre, tapos sinunod niya yung bottom lane. Ganon siya katiwala sa mga members ng Fnatic Onyx Philippines na hindi sila bibiguin. Ngayon, diversion play patras. Ano ang plano dito ng mga Sonics? Falcon CP Bren ay patras na rin. Okay, available ba naman? Actually, halos lahat ng mga members dito. Lahat pala ng mga members ng Falcon CP Bren, kompleto pa yung mga ulti. They're still waiting for that opportunity, that window. Kaso nga lang, that window is closing in on them. Fnatic Onyx Philippines,
grabe yung ginagawa ng apat na members. Keeping them at bay while King Kong is doing the rest that he can do. At ngayon ay nakapitalize nga nila yung pagbasag ng mga tore, ensuring a lead, a 1.5k gold lead na hawak ngayon ng Fnatic Onyx Philippines. And not only that, habang tumatagal ang laban, mas nagugustuhan dito nila Kelra, mas lalo sila mahihirapan na hanapin tong mga batang ito kasi for Falcon CP Bren, yung dive comp nila hindi nila masyado nakakapitalize sa ngayon. Yun nga, actually maganda yung sinabi mo, no, yung dive comp, kasi nga naman may pang-counter engage din ng Fnatic Onyx Philippines. Imagine mo pag tinamaan ka ng onward earth shatter, mga ilang segundo, mga 3 seconds kang hindi gagalaw, ang laking window nun para sa Fnatic Onyx Philippines na i-burst ka. Oo. Imagine mo si Ogun, yung pinakamakunat na kabayo dito sa laban na ito. Natutunaw nga dun sa dispersion and rotation Nangangaray siya eh. And even dito, para sa pagkatilis Super Friends sa kanyang diversion play, wala mang sumama. But instead, they're Yan na. using that to zone out members of Falcon CP Bren. Okay, Andito nilatag ang Lord's Pathway, pero look at this one. Nag-disengage ang Fnatic. Yeah, and disengage muna. Pero ito na, 5v5. Magsisimula na ang limahang bakbakan. Nagamit na rin kagad yung fracture mula dito kay King Kong. Kalahati ang buhay ni Pew. Ano magiging desisyon dito ng Falcon CP Bren? At ito na naman, hindi na naman mapakali si King Kong. Hindi na naman. Ang likot-likot. Sabi niya, oh sige, ayaw niya pa rin simulan yung Lord. Oh sige, let's try to make them react onto the sides. Kaso nga lang yung side 9 eh, sobrang lapit pa rin sa vicinity ng Lord. Na ngayon ay wala pa rin namang nakakakuha. Nakalusot ang isang wave ng minion ng Falcon CP Bren sa may bandang baba. Pero hindi yan masyado threat. In-overtake na Fnatic Onyx Philippines. Gusto ko lang sabihin para mga bago mag 9 minutes nagsisimula na sila dito. Nahawakan itong Lord na ito. Fnatic Onyx Philippines at Falcon CP Bren. Kumbaga nagkakaroon nila ng sariling palag-palag yan. Ano palag mo? Gumagano yung Lord Oo, palitan ng Falcon palag CP eh. Bren, ano palag mo? Pero ngayon, it's a battle of endurance din. The patience is so high right now for Fnatic Onyx Philippines and even for Falcon CP Bren. The Bees right now ay naghahanap kung sino nga ba yung pwede nating targetin. Kasi sa ngayon, hindi pa rin sila nagiging sure sa kung saan bang area, saan bang side manggagaling si King Kong. And so far, medyo nako-compromise talaga yung kanilang vision. Nakumuhuli ata dito. Napap na rin yung pride of fight mula dito kay Pew at si Ogren. Ang nabigyan. Fnatic Onyx Philippines nakakuha ng isa. Same with Falcon CP Bren. Si Ogren at si Brusco parehas roamer ang napatumba. Ngayon, ito na nga ba ang magiging deciding factor mula sa Falcon CP Bren at Fnatic Onyx Philippines na ituloy itong Lord. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Awat pa rin. Awat. Pero ngayon, another diversion play. Saan niya papunta? Sumalubong Ay, ito! ay! Nagamit na rin lahat ng dash! Pero walang makakaligtas kahit marami ka man dash kasi Fnatic Onyx Philippines ay nakuha si Kyle TZ. Sa dinami-dami ng dash, hindi nakaligtas dito si Kyle TZ. Pero sa ngayon, sa Fnatic Onyx Philippines, they want more. They smell blood and they will see Flap TZ again! Kailangan tumakbo ni Flaps TZ. Habang si Supermarket ay nagamit na rin yung trophy. Wala yung jungler, wala yung retry holder mula sa Falcon CP Bren. At pagkakataon na ng Fnatic Onyx Philippines kung sino yung nagamit din. Sabi nila, tingin natin si Ogin pumasok. Pumasok na kasi Ogin dito at bubugawin din lamang. Dito ni Brusco, tuloy-tuloy sila dito sa Lord na ito. Sabay diversion play. Diversion play. 4-man diversion play, ladies and gentlemen. At si Ogin at inuna ng Super Family. I-next na natin si Flap TZ. Ngayon si Kiko ay lumalayo din. Double kill para sa kanya. At inalaban ito ng Falcon CP Bren. Andun na rin si Kyle TZ. Pero wala na siyang inabutang Ogin at Flap TZ na buhay. Grabe no, hindi tumigil na naman ang Fnatic Onyx Philippines. Wow! Medyo nag-minor lang, pero hindi pa rin binitawan eh. Hindi pa rin. Hindi pa rin binitawan yung pag-gas and go dito. And right now, a milestone for the Filipino sniper ng Alangan. Kelra is now on the 6th all-time MPO, di ba? Ibang klase Grabe, talaga si may Kera. titulo na naman. Record-breaking again for Fnatic Onyx Philippines. Ngayon mamarcha, makakabasag ng base turret. Kumpleto na rin naman ang 5 beast ngayon para dumepensa. Pero for Fnatic Onyx Philippines, nakita natin kung paano nila na-extend yung patience nila onto that kind of level. Dami ng mga binibreak na records dito ng Fnatic Onyx Philippines. Maski nga yung record nila doon sa fastest game, binbreak nila eh. Pero ngayon, si Bruce Wayne pumasok din. At yung Frigid Glacier. At pagkakataon sa counter engagement dito ng Falcon sa AB Bren. Naka-double kill na. At yung si Super Backpack, nakakuha din ng isa. Itong si Sumusunod. King Kong. Ngayon naman, pasok din si Owen. Himabol! With Super Marco. Nagamit niya yung kanyang, yung kanyang mga skills dito. Nalilito-lito na rin ako dahil ang dami nangyayari. Grabe, nakita natin ang mga pagwasiwas, ang paghabol, at ngayon ang paggante ng mga beast. Unti-unti nga abante, pero nandiyan si King Kong. Gusto niya magkaroon ng checkpoint. Si King Kong, kailangan niyo umatras dito pero ginamit na nga rin yung ultimate mula dito kay Ogwen. At
ngayon, 10 seconds para kay Super Prince. Si Brusco naman ay 5 seconds. Nagamit yung Wind of Nature. Yung gusto ko sabihin Wind of Oo. Nature dito ni Super Marco. But still, meron din fracture play! Binalikan! King Kong with a kill! Yung turn! Pero ito na nga lang din ang magiging ganda ni Countz. It's going to be a shutdown kill here for King Kong. Wow, what a game para sa magkabilang kupunan na ito. Fnatic, Onyx at Falcon sa AP Bren. Gustong-gusto nilang makuha yung unang team or yung titulo na unang team na tutungo sa M6. And imagine, ngayon it's prime time MLBB yet again. 8-8 ang ating kill score. But right now, for both Falcons, EP Bren, and Fnatic Onyx Philippines, unti-unti na nating nakikita na kahit paano nagkakaroon ng magandang sabayan. It's all about the counter mechanics here for each of our players. Yung mga last-minute shot calls sila. Even yung risk na tinake doon ni King Kong onto taking down Super Marco with him. Naging sacrifice man yung buhay niya doon. But eventually, napigilan niya naman yung tuloy-tuloy na pag-abante doon. Pasulong na abante ng Falcon sa AP Bren sa may bandang gitna nilang base turret. And now, buhay namin na rin ang 5 sa 5 miyembro ng Falcon City Bren at Fnatic Onyx. Alam mo nga, hanggang ngayon nakakaramdam ako ng, hindi ko alam parang kilig, nervyos, lahat na ata ng emosyon. Lahat. Nararamdaman ko dito sa game number 2. Again, sobrang importante nito sa Fnatic Onyx Philippines dahil pag nakuha din ito, match point na sila. Isang hakbang na lang patungo doon sa M6 ticket nila. And the Falcon City Bren naman, para ma-extend itong series na ito at mabawi yung momentum na nahawakan ng mga Sonics mula doon sa game number 1. Pero kasi minsan pag masyado kang overwhelmed ng emotions mo, you have to take a break. Ay! Pero wala munang break! Si King Kong ang nakakuha no. Laban si Black DC, mag-break ng tinigan literal dahil namatay na siya dito. Dalawa! Etong Falcon sa AP Bren, Bruce ay kailangan umatras. Si King Kong ay papalayo na nga rin lang. At si Flap TC lang ang naging kabayaran. 2-4-1 na naging Okay. palitan. Pero nakuha naman ng mga Sonics ang Lord. At nakita rin naman natin kung paano umaabante pa unti-unti ang Fnatic Onyx Philippines. Natanggalan man sila ng dalawa. But King Kong ensuring that they get the Lord, pave way na maiwasan na madiretso sila dito ng mga bees. Habang for the bees naman ngayon, nakita naman natin yung glimpse of what their lineup can do. Hindi sila nang overwhelmed dito sa mga ginagawa nila Brusco na pambubuli on the map, even the gangster moves here for Kelra. But instead, katulad nga kanina, you have to take a deep breath muna bago ka dumive in. Kasi di ba importante dito kung paano mo i-face yung sarili mo. Yeah, yung importante talaga yung hinga. Yung paghinga sa dalawang kupunan na ito. Minsan kasi pag excited ka, wala ka ng proper breathing Oo, saka minsan nalilimutan mo na huminga na maayos. Nalilimutan. And yun yung kailangan talagang i-take into consideration ng dalawang kupunan na ito. Hindi pwedeng action kung action. Kailangan tumapak ka rin sa break. Kailangan pumreno ka rin. At ito yung mga nakikita natin ngayon sa Falcon Safety Bridge, Fnatic Onyx Philippines. Yung haba ng naging sequence ng Oo. Lord na una. Kung kailangan mo rin Diba? kumambyo. Diba? Ayan, hindi kasi pwedeng puro gas lang. Lalo pag Tama. manual ang kotse mo. May clutch din yan. Tama. Okay, at ngayon nakita natin ng mga clutch moves for both Falcons AP Bren and Fnatic Onyx Philippines. On the other hand naman, makikita pa rin naman natin yung lead kaninang na-establish ng Super Family ay na-neutralize na ngayon ng mga bees. And right now, they're both hunting down each and every member na possible isang maging susi sa tagumpay nila. Ngayon, ang tagumpay nakasalalay din heavily on who will get most of the pickups ng Aladdin, especially here onto the latter part of the game. Alam mo, ang natututunan ko lang dito at na-realize ko lang, parang tinuturuan tayo ng Falcon Safety Bren at Fnatic Onyx Philippines kung paano mag-ML. Oo. Kumbaga, sinisigaw nila sa buong mundo, guys. Manood kayo ng Filipino at English broadcast kasi mapapanood nyo yung MPL Philippines. Ganito mag-ML. And we're going back to the basic fundamentals din, di ba? And the patience level here para sa Fnatic Onyx and even for Falcon AP Bren. Kung ano ay kinabalis ng game number 1, ito namang they're taking their time. Slowly but surely for both of our teams right now, mas gusto nila na sigurado ang bawat hakbang, ang bawat posisyon, ang bawat pagpasok. Pero sa ngayon, medyo papasok muna at nakaangat ang ilan sa mga wave ng Fnatic Onyx. Alam mo, nakikita ko lang dito, no, para sa Falcons AP Bren, medyo half-hearted din sila sa mga 5v5 team fights. Una, bukas yung top lane nila. Na wala nang base turret doon. And pwedeng, nakita na natin ito yung mga ilang beses, yung mga diversion play Exactly. na pwede nilang gamitin pang split
hindi lang pala top, pati yung bottom lane. So kailangan nilang bigyan ng pansin yan. Kailangan matalas ang mga mata nila dito. Saan nagtatago ang Fnatic Onyx? Saan nagtatago ang mga Sonics? I like that you mentioned na medyo half-hearted. At the back of their heads kasi, kailangan continuous mo iniisip di ba? Isa yan sa criteria na kailangan mong bantayan. Isa yan sa inyong pointers review. Lalo na't may Luyi nga na pwedeng gamitin play dito ang Fnatic Onyx Philippines. But right now, isa rin sa matinding kinakaharap nila dito is how will they try and defend and at the same time try and steal the Lord away from the hands of Fnatic Onyx. Alam mo itong Lord na to, ito na yung 18-minute Lord Ito na yung pinaka-importanting Lord. Una, makunat, masakit ang damage, makakapal na rin ang buhay ng mga Mega Minions na kasama niyan. So talagang deciding factor ito kung mapagpapatuloy ba ng Fnatic Onyx Philippines sa kanilang kagustuhan dito. Pero tinamaan si Super Fresh, bigyan nagamit na nga rin niya. Medyo malalim ata dito si Ogen, bibigyan pa nila. Andun yung dispersion irritation, pero si Flat sinapablinger na nga rin. Habang ito si Kyle DC pumasok, dash ang muli. At si Brusco, meron pa naman siyang immortality dito ngayon naman. Ay, yung gitnang tore! Sa Yung gitna! gitnang tore na Naghabulan! At dito na yung 1v1. Kyle DC versus King Kong. Napop na rin yung immortality. At ito na nga ata nalalapit na pagtatapos. Meron sila mga minions. Wala nang minions dito ang Fnatic Onyx Philippines. Pero tuloy-tuloy at kompleto yung top, mid, and bottom. Ilalaban na to ng Falcons AB Bren. Pero hindi kakayanin ang lakas ng Super Family. Fnatic Onyx Philippines securing another point. Match point na, ladies and gentlemen. A 2-0 score on a best of 5 series. Wow! Isa na lang ang isinisigaw dito ng mga